Oo. Etong si Dan Fernandez, talagang Oo. ibigay po namin nyo sa amin itong ganitong reporting, Opo, ganito. pinasasabi na yung mga dokumento Ano po kung kinalaman po ng paghahanap ninyo ng dokumento na usigin na naman po ninyo? Ang hinahanap lang po natin, paano natin ibababa ang presyo ng kuryente? Oo. Di ba? Sabi ko, doon po, yun ang ano eh. Nasaan po ka ako ang nasaan po ka ako yung representative ng Philippine Competition Commission? Oo. Ito po bang NGCP nakalalabag po sa batas ng competition sa ating bansa? Hindi po kasi. Wala tayo sa kakumpetensya kung di ba? Kaya hindi kasi natural monopoly talaga ito eh. Nag-iisa lang talaga. Alam naman natin, natural monopoly. Opo. Kaya natural monopoly, wala pang gagawa, walang makakagawa ngayon. Kaya kapag ka natin tinanggal yan, ay mapupunta tayo sa dark ages, hindi ba? Tama po. Gusto nating mapunta sa dark ages, hindi ganun. DOE, sabi ko. DOE. Wala po ba kayong pagkukulang dito? Di ba? Yan po, yan ang dapat nating anuin muna. Sumagot may mga sumagot. Si Stella Kimbo. Opo. Ano ba nga niya? Ba't may nagsasabing 10%? Ano ba yung ganito? Ano po yung... parang mas tama po yung 10%. Hindi, nakakatawa po yata yung 3%. Ay, nahalata ko na naman na talagang yung barkadahan talaga. Alam po ninyo ako, talagang 3%. Kasi po, sinasabi po niyang isa yung katabi ninyo, kaya nagiging 10%, sinasali po niya yung ancillary services. Maitutulong sa mga barangay natin na halos mahigit 42,000 ang bilang sa kanyang kabuguan. Kasi alam mo, ang barangay dyan, iba-iba yung kanilang classification. Totoo po. Depende sa ira mo at kung ano yung munisipyo nakakasakop sa'yo. Kung halimbawa, kung first class municipality ka dyan, medyo maganda-ganda ang kalagayan mo sa buhay. Di ba? Pero kapag kayo nandun na sa port at saka sa fifth class municipalities, tsaka karaniwan, nasa kalayuan ng rehiyon na ng ating bansa yun Opo. Pagkatapos, pagka kasi fifth class o kaya fourth class, nandun din yung kaliitan ng ira na sinasabi na ngayon ay tinatawag na nata na. Nata? Oo. Yung tinatanggap na honorarium. Opo. Actually, hindi mo masasabing sahod yun dyan Nelson. Sapagkat ang konsepto kasi ng paglilingkod sa barangay ay nakasalig doon sa tinatawag na volunteerism. Okay. Kaya hindi mo matatawag na salary o kaya wages o ganyan. Kaya may mga barangay na actually 98% ng barangay ay gumagapang kung ang pag-uusapan ay yung pondong magagamit. Ganun pala, no? Kung tutuusin mo, yung pinakaunang layunin ng batas na kung tawagin natin ay Local Government Code. Na nais sa batas noong pang 2001 ay para sa ikatatatag, para sa pagiging independent o self-reliant ng isang barangay. Siguro kung kinakapos sila, gaya ng ipinakikita natin ngayon, at meron naman silang marami at malawak-lawak na lupa, ilusad din nila itong pinasimulan nyo na isang araw, yung tinatawag yung hapag. Diba, Kong? Nakita ko, tatanim kayo, may mga gulay, na mga pwede. Nahuli nyo pala kung nag-harvest ako ng repolyo At ito po, Kong, sa Quezon City ito, Hindi natin nakalain na merong ganito pala sa Quezon City. Meron. Yan ang tinatawag na hapag Halinang magtanim ng prutas at gulay. Yun ang hapag. Kaya pala hapag. Halinang magtanim ng prutas at gulay. Yan ay pinananagutan dyan sa barangay Holy Spirit. Talagang maraming maraming tanim. At yun nga ang katabing lupa dyan malit lang naman ang sukat. Pag-aari yata ng di ko alam kung napukor yata. Ganun ba? Ba't di nyo kakutamnan? Hindi amin kasi binabantayan ka niya ng 3 security guard. Isip-isipin mo kanya yung sweldo ng security guard. Ay halos kinuwenta nila Ganun Parang sa loob ng isang buwan, 250,000 yung 3 yata. Yun,
Sabay ka, hindi kamahal na ng ginagasta ng gobyerno dyan, hindi naman napapakinabangan. Alam mo ka ako sa civil code, pagka nakabuyang-yang ang lupa, Lalo pag-aano ng gobyerno, opo. pwedeng tamnan yan. Pwede pala. Yung mga idle lands, ano? Actually, mananagot nga yung, yung tao na hindi man lang niya binigyan ng pagpapahalaga yung lupa niya. Pwede mo tamnan yan, sabi ko. Ayun. Ayan, papunta ako dyan sa maraming repolyo tsaka lechugas. Meron pang Ay, ako na-imagine ko kung halimbawa sa buong Pilipinas, sabi na natin, yung out of 42 barangays, kalahati na lang nun, ano? Lahat may ganyan. May ganyan? Oo. Eh, di- Malaki ba? Kamang isang plot na kinuha namin ng petsay. Opo. In-estimate nung kasama ko, palagay mo ilang puno ng petsay yan. Opo. Sabi niya, sukat pong ito ko ang kanya, hindi po kukulangi sa 1,000 puno ito 1,000, aba? Oo. Isipin mo na lang dyan, isang maliit na pamilya, kakain na doon sa isang puno ng ng petsay. Meron ka lamang isang sardinas, isang lata ng maliit na sardinas. Yes. Isang maliit na lata ng sardinas. Opo. Ha? Igigisa mo lang yan kakain na yung pamilya mo Totoo po. O ilang, 1,000 1,000 puno ng petsay. Oho. No, di ba? Ay kung isang tali 5 piso, sabi na. Ano 5 piso? 10 piso isang 10 na tali ba? ngayon. Oo. Pasensya na po. Hindi ako namamalig. Palibasa ikaw ay sufisyente ka kasi sa pera. Hindi mo naman pinapansin. Pero ako, bago ako, magkano po ba yung na yan? Kasi yaman kasi ako ni Enrile Kong. Alam mo naman tayo. Eto pong medyo lanta. Opo. O yan kanya, kunin mo ng 8. Bigay mo na nga akong 3. Lanta na yan Ayun na nga. Hinahabol ko na lang yung konting kasariwaan yan para lagyan ko ako ng sardinas. Ibigay mo na sa akin. Di ba? Opo. Ang kangkong ngayon, 20 ang tali eh. Oo. 20 na tali, kangkong? Kangkong. Ang ibig sabihin nito, sinasabi ko sa inyo, mahigit, kasi 98% ang Oo, mahirap na barangay sa buong Pilipinas. O, di bali 42,000. yung nakaririwasa, kung 2%, di bali mahigit, parang 800 plus lang. Wala pang 1,000. O tama Wala, 800. Halimbawa, Barangay Forbes Park ka, Barangay Magallanes, Oho. ha? Oho. Barangay Holy Spirit, yan. Barangay Holy Spirit Oo. Barangay Yung Super Batasan. Cup, Balmosina pa rin nandiyan. Oo. Barangay Commonwealth. Oho. Barangay Katiklan, Barangay White Plains, yung mga ganyan. Mga kumikitang barangay. Nakaririwasa yan. Kanina lang sa program ko, dito sa Quezon City, ang kanyang honorarium dyan, 37,500 pesos. Kapitan ng barangay po ito. Kapitan. Pwede na. Oho. Yung isa naman na sumagot, bandang parang Talisay, hindi ko alam kung Talisay, Batangas, 5,300. Sabi ko, Kapitan, Opo. sabi ko sa gabing ito, sa araw na ito, kako, ikaw ang pinakamahirap na kapitan. Sa ngayon lang, sa gabi, ang pinakamayaman naman kako ito. 37,000. Ang kinikita mong honorarium, 7 bahagi lang ng kanyang honorarium. Saan ka naman Kailangan nating ayusin, sabi ko. Ayun. Yun ang gawain natin, kaya may programa ako doon. Ayun. Oho. Tapos tatakbo ako rito. Oho. Nahuli nga ako, isipin mo, sa dami ng umahabol pa. Anyway, Kong, at least ako, nakaka-inspire dito. Sana hindi lang Holy Spirit. Alam ko, marami nang gumagawa ng ganito, Kong. At Paano nyo nakuha yun? Sino yung meron tayong reporter doon, Kong, na... meron nga ako Opo. nakitang Net 25. Opo. In-interview nga kayo, Kong eh. Meron tayong pati Si interview Erlo na sa inyo. Bringas. Oho. Kaso umuwi po na... At dyan din ako kumain. Ayun, oh. Alam mo yung kinain namin dyan, nilagang okra, Ganun po. nilagang talong. May ano yan, alamang o bagoong? Bagoong na iginisa nila napakasarap pagkatapos meron kaming tinapa. Oho. Oo. Ayos. Tsura ng lechon doon. Ako yung tinapa lang na yun at saka yung mga ganung Mabuti pa lang. Ako ilang beses ako nakapunta dyan, hindi ako napakain ni Kapitan Balmosina, Kong. Dadaling kita rin. Biro lang, Kong. Magsawa ka sa pechay. Sasawa ka sa repolyo at sa petche doon. Maniwala ka sa akin. Opo. Ay, nako. Anyway, Kong, ako po, sa kabuuan, sa puntong ito lang, sana po, hindi lang Holy Spirit. Alam ko marami din pong barangay na gumagawa niyan. Sana palaganapin pa sa part ng Department of Agriculture, mga sangay ng ating pamahalaan, sa DILG, yun yung kanilang Barangay Affairs Office. Malaking tulong po ito sa kakulangan ng pagkain ng bansa natin, Kong. Oo, tsaka meron pa kayong hindi nasisiyasat dyan. Alam mo, yung kanina meron ako na interview. Aha. Awardee siya sa kapayapaan sa kanyang barangay. Aha. Naisip ko tuloy. So payapa ang barangay mo,
Sa makatwid ka ako sa isang buwan, wala man lang nag-away. Wala po. Pwede pong nangyayari po talaga. Minsan nag-away pero madali pong mapayapa eh. Nagsakasundo agad. So, walang umaabot ka ako sa piskalya, wala ka akong umaabot sa korte. Opo. Karamihan po talagang hindi nakararating Ganda, doon. oo. Ngayon, sabi ko, siguro ka ako isang araw, pag-aralan natin, total ka ako, may budget dyan ka ako yung mga piskal at saka yung korte. Hindi umabot sa inyo eh. Di ba? Ganun ho. Halimbawa, ikaw ang piskal Nelson. Oo. Magsisimula sa'yo. At kung halimbawa ay mapanagutan mo na meron talagang probable cause, dadalhin mo kay Jen sa korte. Sa korte. At yung korte naman, nakahanda na tanggapin yan at litisin, kaya nga may budget. Yes. Ngayon, sabi ko, hindi dumating sa'yo eh. Hindi rin dumating sa'yo, Jen. Laking tipid nun, Kong. Di wala kayong ginagawa, nakatipid pa kayo. Kukuha ko ng porsyento sa opisina niyo, ibabalik ko doon sa barangay na masipag na mag-ayos ka ako Dapat may award. Tama. Hindi lang mga award, kung hindi dapat. Compensation. Merong porsyento sapagkat hindi mo naman nagamit talaga eh. Ayun nga. Di ba? Hindi mo na nga nagamit, nakapagpahinga ka pa. Opo. Isip-isipin mo yung Malaking dami ng bagay. lilitisin mo na ganyan. Ay, ang gagawin sa mga barangay, Di ba? aayusin na lahat, di ba? Hindi, baka sabihin ng piskal, di akin na ito, bakit bibigay ka pa sa barangay? Di ba? Hindi nga, bahagi lang naman Ay, ako sapagkat ganun ba? ikaw ay nakapagpahinga. Di ba? Malaking bagay yan. Oo. Nako. Anyway, Kong, tuloy tayo sa iba pang may tapaksa. No, isa kahapon ay nanonood po ako. Ito ang pinag-uusapan din po ngayon maging sa social media ukol dun sa pagharap niyo po sa franchise committee ng Kamara del Representante at mukhang ang pangunahing pinagtutunan ng pansin ay ang franchise po, prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines o ng NGCP, Kong. Ako nga ay dumalo ron dyan sapagkat Opo. nakita ko ang pag-uusapan ay yung performance daw ng National Grid Corporation of the Philippines. Oho. Ito yung nag-iisang transmission system natin. Opo. Walang ibang transmission na nag-ooperate dito sa ating bansa. Ito lang. NGCP lang. Opo. Hindi kagaya ng ating mga generation plants na marami yan. Ano? Dami. Opo. Marami rin tayong distribution. Pero ito, isa lang. Napag-isip-isip ko, sabi ko, parang matagal pa yung expiration ng nito eh. Ng prangkisa. Kailan po ba dapat? Palagay ko, kasi binigyan namin ng 50 years yan eh. 50 years palagay ko, na prangkisa. So, wala pang baka kalahati. 2052 pang Matagal pa. Sabi, naging curious ako ngayon, dumalo ako ron. Opo. Bakit kaya sinisiyasat na ang performance ng Bagamat siyempre, dun sa mga terms nung prangkisa, Jen, Nelson, sinasabi naman dun na pwede namang reviewin. Review. Anytime. Pwede namang siyasatin anytime para malaman kung yung patakaran na nakasaad doon sa prangkisa, yung mga terms of preference, ay kung natutupad. Aha, okay. So, pero gusto ko pa rin makinig. Ngayon, doon sa paunang salita ng chairman, ang ating kaibigan, si Congressman Gus Tambunting. Tambunting ng Parañaque. Yes, opo. Aba, yung palang yung pinaka-intensyon, yung pinaka-layunin kung bakit pinatawag, ay yun nga, para siya sa atin ang performance, ngunit may kinalaman dun sa ikabababa ng presyo ng kuryente. Yun ang panglayunin. Maganda. Di lalo akong naging interesado sapagkat alam mo naman, yun ang aking pinipilit Sa sa advocacy niyan, Kong. Opo. Sabi ko, maganda ka kung usapin ito kung ang pinakalayunin na tinutumbok pala ng pagdinig na ito ay sa pagpapababa ng singil ng kuryente. Nagtiyaga ako ron, ano? Opo. Kaya lang, ang napansin ko sa umpisa pa lang, hindi nakadirekta sa pagpapababa eh. Ganun pa. Tinitingnan nila kung saan nagkakamali daw. Yung aligasyon ng pagkakamali, ng delay, ng ganito, tsaka ganyan, ano. So, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, parang nawawala po ako, pasensya na kayo, sapagkat dinig ko po sa salita po ninyo, ang pinakalayunin, bagamat tinitingnan nga natin ang performance, pero sa layunin, na makita natin ang kaparaanan para ibaba ang kuryente. Opo. Wala pa po akong nakikitang ganun eh. Sabi ko, nakalimutan na po ba natin kako yung napakaraming mga dapat nating gawin para maibaba ang kuryente? Ba't hindi po tayo mag-umpisa ron? Oho. Yan ang simula, Nelson. Ayun. Oho.
Kasi ang narinig ko dyan, Kong, ito ho ay napunta ata doon sa mga funder, may-ari ng kumpanya, na ito daw pong NGCP, baka kontrolado ng mga Chinese national. Yun ho ang narinig kong mga tinatanong ho ng kapwa niyo mambabatas eh. No, sumagot yung mga opisyalis ng NGCP. Opo. Wala po kanyang katotohanan, yan pong chismis na yan, na meron pong offshore button, push button, na kapag kayo na'y pinindot mo, opo. Magbabrown. talagang mapapasailalim tayo ng pusikit na karimlan. Opo, oho. Hindi po totoo yan, sabi niya, wala pong ganyan. Ano? Oho. O de, yan, sinusuyod nila yung kung ano-ano. De, sabi ko, teka muna, bakit po hindi natin tinitingnan din yung ibang mga factors kung bakit po ang kuryente natin ay napakataas. Okay. Bakit parang ang nakikita ko po ay nakatuon lamang sa NGCP, para bang siya lamang ang pwedeng pagmulan ng ikabababa ng presyo ng kuryente. Kasi po, pag tinignan po natin yung share sa cost po ng ating binabayaran ng kuryente. Halimbawa po, ito yung ating monthly bill. Transmission. Ako po nakwenta ko na yung costas, yung Gastos, yung kabuuan. Opo. na pinanggagalingan sa transmission, 3% lang eh. Sa kabuuan po ng binabayaran ko, 3% lang. Base doon sa binabayaran mo. Yung electric bill natin, base sa buwan-buwan. electric bill. Opo. Yung pong generation kako, 52%. Yung mas malaki yung pala ang pong people distribution, generation charge. 25%. Opo. Kung tayo po'y seryoso at practical, na hinahanapan po talaga natin ng paraan kung paano natin maibababa, ang ibig ko po sabihin, let's go to the jugular. Hindi sa malaki. Ay, siyempre naman. Ba't di po natin puntiryahin kako yung talaga pinagmumula ng kaitaas-taasan kako ng kuryente na sa 52%. Nasa Tama nga naman, generation. Kahit na meron tayong makita dyan, bahagi lang yung 3%. Baka wala po tayong Wala tayong masyadong... mabababa na doon. Di ba? Mababa na eh. Sumagot may mga sumagot. Si Stella Kimbo. Opo. Ano ba nga niya? Ba't may nagsasabing 10%? Ano ba yung ganito? Ano po yung... parang mas tama po yung 10%. Hindi, nakakatawa po yata yung 3%. Oho. Ay, nahalata ko na naman na talagang yung barkadahan talaga. Ano? Alam po ninyo kako, talagang 3%. Kasi po, sinasabi po niyang isa, yung katabi ninyo, kaya nagiging 10%, sinasali po niya yung ancillary services. Aha. Kasi katungkulan po niya na bumili rin ng bahagi ng konting kuryente para ma-maintain po. Opo. Yung kumbaga sa Sa highway. sa highway, merong maintenance yan. Yung Hindi naman capacity. kapag ka sumaltik yung anong ganyan, kapag ka walang laman na talaga. Sisira. Kamukha ng sasakyan mo, hindi po pwede yung wala kang reserba na ano doon. Talaga zero. Bawal. So, lumilitaw talaga na talagang inuusig. Aha. Sabi ko, kamukha ng, tinanong ko yung ERC, Nelson. Chairman Di Malanta. Hindi pa ako, Madam ERC, kayo po naman ang minsan may kasalanan din. Tingnan po ninyo, hindi po kayo nakagawa nung tinatawag nating regulatory reset sa loob po ng 2 peryodo. Ano po kako ang impact kung ang pag-uusapan ay yung operational cost ng NGCP? Okay. Opo. Palagay ko po, wala. Bakit niyo po ako nasabi yun? Oho. Hindi naman po sila nag-file ng loss eh. Ang nakita ko pa nga, nag-file nga po sila ng, ng retain, yung pong, yung pang tawag doon, yung pagka, kukuha ka na para i-distribute dividendo, sabi niya. Opo. Malaki daw po dividendo kasi nila Kong eh. Hindi mo ako naman sinasagot eh. Maaaring mag-dividendo dahil kailangan ng stockholders. Pero hindi nangangahulugan na hindi sila nagkaroon ng damage kung pag-uusapan ay hindi mo pagkakagawa ng regulatory reset. Opo. Kasi palagay ko nga po hindi kanya. Kasi po dapat ang inuna nila ay ganito, ganyan. Aha. NGCP sagutin mo. Di sinagot siya ng NGCP. Opo.
Hindi po kanya, wala nga po doon, pero yung under recovery po namin kanyang ganun, kung pag-uusapan po yung capital pong inilagak namin dyan, meron po kaming under recovery. May O magkano binabawi ka pa. yung under recovery mo? 200 billion lamang naman po kanya. Wow, laki. O yan na po yung sinasabi ko kung ganyan. Uusigin po natin yung tao, pero kayo po, may kasalanan din po kayo riyan. Oho. Pero, Mr. Chair, kung ang tutuntunin muna natin, kung paano natin ibababa ang kuryente, marami po tayong may papakitang paraan. Hindi po sa paraan na usigin lang natin ito. Opo. Halimbawa po, usigin po natin ang mga sarili natin. Sabi ko, kayo po sa ERC, di po ba dapat panagutan po ninyo yung tinatawag po nating retail competition and open access? Opo. Yan po ang pagmumulan ng isa sa ikabababa ng presyo ng kuryente. Tama po ba? Tama po. Sabi niya Ngunit dahil hindi po ninyo ginawa yung regulasyon, yung tuntunin, para itaguyod po natin yung programa under the ARCOA, hindi po natin natitake advantage yung murang kuryente. Tama po ba? Opo. Meron pa po yung isa, yung aggregation. Mas malaki pa po ito. Sapagkat mas malalaking komunidad na nagsasama-sama dito na dapat sana kumalas na doon sa traditional na merkado. Opo. Sino pong may kasalanan? Hindi po ba kayo? Opo. Paano po? Nanguusig po tayo pero yung sarili po natin, hindi natin inuusig. Oho. Paano po yung sinasabi kong system loss? Ayan. Hanggang ngayon po, pinagtatalungan natin wag na po yun. Kung halimbawa po, tanggalin natin po yung 12% VAT Ayan, yung sa ating value-added tax. kuryente. Oho. Yan po kanya yung immediate na talagang bababa po. Ba't di po natin Mr. Chair, ba't di po yan ang pag-usapan natin? Oho. Naghahanap po tayo ng kaparaanan. Oho. Para bang pinapakita natin dito na talagang gusto nating hanapin yung kaparaanan para natin may babang kuryente, pero paikot-ikot kayo doon sa NGCP. Ako ang napansin ko Ito po yung para ibaba po. Gusto nyo ibaba? Alisin po natin. Gumawa tayo ng batas, alisin natin ng 12% VAT sa kuryente. Bagsak yan. Bagsak yan. bawas agad ng 12% yun ko. Immediate po. And significant. Yes, sir. Nakita mo. Meron pa alisin natin yung excise tax ng petroleum, ng fuel. Okay. Yun ang ginagamit nila. Yan Parang ang ginagamit natin panggatong. Opo. Bukod sa coal, siguro kako mga 30% ng ating generation sets Crudo. crudo ang ginagamit natin. Opo. 12% excise tax yan. Opo. Kapag inalis mo yung excise tax niyan, di ba bababa ang presyo ng crudo ng panggamit? Yes, sir. Bababa po talaga. Sinasabi ko na sa inyo Ba't po tayo? Paikot-ikot. Ba't iniikutan po natin yung kulang lang? Ilang percent ba yung excise tax kong sa petrolyo? Parang 6%. 6%. Mga ganun. 6 o 7. Tama. Itong si Dan Fernandez, talagang ibigay po namin nyo sa amin itong ganitong reporting, ganito. Pinasapina yung mga dokumento Ano po kung kinalaman po ng paghahanap ninyo ng dokumento na usigin na naman po ninyo? Ang hinahanap lang po natin, paano natin ibababa ang presyo ng kuryente? Di ba? Sabi ko, doon po, yun ang nasaan po ka ako nasaan po ka ako yung representative ng Philippine Competition Commission. Ito po bang NGCP nakalalabag po sa batas ng competition sa ating bansa? Hindi po kasi. Wala tayo sa kompetensya kong di ba? Kaya, hindi kasi natural monopoly talaga ito Nag-iisa lang talaga. Alam naman natin, natural monopoly. Opo. Kaya natural monopoly, wala pang gagawa, walang makakagawa ngayon. Kaya kapag ka natin tinanggal yan, mapupunta tayo sa dark ages, hindi ba? Tama po. Gusto nating mapunta sa dark ages, hindi ganun. DOE, sabi ko. DOE. Wala po ba kayong pagkukulang dito? Di ba? Yan po, yan ang dapat nating anuin muna. Pagkatapos, nandun yung nandun yung IMAP. Yun. Naku, laki din ng papel ng IMAP. Ano po ba ang papel ninyo, Mr. Representative, ng IMAP? Kami po kayong independent market operator. Operator po pala kayo. Hindi po ba dati ang kumukolekta po ng market fees,
PEMSI, opo. Ba't meron pa po kayong... kasi po yung nandun po sa ADMO Alam ko po yung ADMO. Ang gusto ko pong kung ba't meron pa, nandyan pa kayo, kaya naman gawin ng PEMSI. Ng PEMSI na, oho. Yun po kasi, nga, yun ang napagkayarian. Opo. Ang tinatanong ko po, bakit kasi nagkayarian pa kayo dyan? Samantalang ako, pwede naman ito. Oho. Kasi po, ang nangyayari ngayon, yung dapat kolektahin ng PEMSI, kinukolekta nyo, kaya doble po. Hindi po kanya, hindi ka ako. Oho. Huwag ka muna magsasalita ng tapos. Maaring ikaw nang kumukolekta ngayon, pero yung share ng PEMSI, kinukolekta mo, kaya doble ang koleksyon. Gano'n, Kapag dumoble ang koleksyon, nakakatipid ba tayo sa presyo ng sa bill natin? Pandagdag nga sa bill namin yan Totoo hindi. Nakakadagdag nga po. Kaya nga, lahat po kayo nakakadagdag kung bakit po tumatas ang kuryente. Pagkatapos, ang sinisingil po ninyo, ang inuusig lamang po nyo, itong NGCP. Ayun. Oho. Kala naman nyo, kinakampihan ko na naman ng NGCP. Hindi po, nililiwanag lang po natin ito. Ang hirap po kasi rito, pagka pinagtanggol mo ito, kakampi mo. Hindi po, ang pinagtatanggol ko po, Kung ano yung yung tama. katwiran kahit kailan. Yes, kung ano yung katwiran. Hindi po ako lumalabas po sa katwiran. At i-assess nila Bakit kung po ang tama ba o hindi, di ba? Kasi po ang nangyayari, parang nakikita ko, you're all barking on a wrong tree. Oho. Yun lang nakikita ko. Ako naman kasi kagabi, nanonood ako, umabot ng alas 10 ata ko, wala na kayo sa talagang... Sa lamig naman kasi noon Opo, tsaka hanggang kahuli-hulihan, si Congressman Dan talaga ang napakainit hanggang sa kahuli-hulihan tanong ko, Naiintindihan mo naman kung ano yung tinatanong niya. Yung totoo lang. Ang dami pong hinahanap masyadong mga Hindi technical nga, ko. Hindi nga, yun nga Kaya nga, parang irrelevant lahat yung mga ibang sinasabi niya. Kasi kung ang layunin talaga lang natin, pababain lang pala. Kasi ang dating, parang hinahanapan nila ng mali ang NGCP. Kaya tuloy sa conclusion ko, meron pang gustong bumili ng NGCP? Meron pang negosyante Yun ang nakikita kong layunin Ganito ganun kasi, ba? ganito yan. Although nasagap ko na sa grapevine, parang doon papunta Ayun, gustong i-buy out ang Naalala mo, meron tayong Maharlika Investment Fund. Meron. Ikwento mo muna, ano ba yung Maharlika Investment Fund, Ito po Nelson? yung pondo na kinalap ng gobyerno mula sa iba't ibang mga sources para gamitin sa pagnenegosyo. Yeah. At kumita ang gobyerno. Sige pa, baka may... At ang isa sa mga interest nila, kung hindi nagkakamali, ay itong bilhin ang NGCP. Di ba? Pero sige pa, baka... Ano pa? Yun lang ang naunawaan ko doon. Yun na. Totoo naman ang sinabi ni Nelson. Tingnan mo ano sinabi mo? Nangalap. Opo. Nangalap nga. Inipon yung pondo, nilagay lahat sa Maharlika Fund. Opo. Parang kumuha ng 50 billion sa Land Bank. Opo. Kumuha ng 25 billion sa... Anong pangalan? Central Bank. Hindi. Wala na ba? Development Bank. Development. DBP. Opo. Tapos yung pang nakakuha rin sa iba, parang kung hindi ko nagkakalim, mga 200 data 200 billion pesos. 200. Opo. Pero ang hindi nila pinapaliwanag ngayon, sa 2 taong mahigit, Oo nga, matagal na. hindi nila ito na-invest. Wala ho ba? Akala ko pa naman po mula noon hanggang ngayon, gumagalaw na. Kumikita. Wala in-invest. Kinakailangan kasi, in-invest mo na yon. Oo nga po. So yung perang kinalap mo, sabi ni Nelson, kumita ba? Well, umaasa ko ngayon kung kumikita na yon. Hindi, Dapat. teka mo, kumita ba? Wala hong nire-report. Kasi kung inano mo sa bangko yon, siguradong nilagay lang nila sa bangko. Ay, hindi kumita na ngayon yun. So, palagay mo na, hindi siya kikita dyan sang-ayon doon sa objective na kinakailangan kasi, kaya ka nga nagtatag nung gano'n, parang sovereign guarantee, parang sovereign fund yun no? Yes. Opo. Para sa gano'n, yung paglalaga ka nun, makapag-create ka ng isang malaking factor sa ekonomiya. Halimbawa, pagmulan ng trabaho. Ganyan. Yes, opo. Ma-activate mo, ma-spur mo yung galaw ng ekonomiya. Opo. Yan ang layunin nun. Pero kung kasi hindi... Nilatag mo sa bangko, Tulog yun. tulog yun. Palagay mo na. Sige, maliit palagay na mo kita na. ko yun kahit paano. 200 billion, palagay mo 1.8%. Per annum. Kasi alam ko parang hindi... Baka sa bonds lang inano yun Hindi pa Alam ko hindi sa bonds Palagay mo
treasury bills, halimbawa. T-bills, opo. Okay. Palagay mo na meron siyang 2%. Oho, nakita yung 200 billion. Oh, di akala mo kumita siya, no? Oo. Akala mo kumita. Palagay mo merong kitang sa loob ng 2 taon. Palagay mo kumita ng Mga 100 to 200 million. hindi naman siguro. Mga 75 Million? wala, siguro 70 to 75 million halimbawa din. Okay. Halimbawa lang. Opo. Could be 50 million. Oho. O yung overhead nun. Yung mga taong nandun nga naman. Merong nagbabantay nun. Oo. Alam mo kung magkano ang sweldo nung magkano yung sweldo nung Presidente nung director. yung pinakabantay doon. Opo. Mga ano yun, mga financial wizard siguro yan. Yes po. 2.5 million a month. Totoo yun. Ganun ho ba? Oh. 2.5 Million naman. times 12. 20, mga 25 million. Times 2. 2 years na eh. Oo, mga 50 million din po. Di wala rin. Lugi nga. Sa presidente pa lang yun. Meron pang may mga ano yun eh. Oho. Ano sinasabi natin? Ano ang impact nun? Kung hindi mo inagaw yun sa Development Bank of the Philippines saka sa Land Bank, sila yung nagpapautang sa mga maliliit na negosyo. Eh. Aha. Ito yung nagpapagalaw ng ekonomiya natin. Opo. Gumalaw sana. Di ba? So in 2 years time, hindi man lang napagalaw ang ekonomiya, natulog ang pera mo, ngayon naisip nila, bilhin natin yung NGCP. Ganun. Anong magiging problema pagka yun? So sige, nabili mo kunwari yung NGCP. Makakaragdag ba ng employment? Hindi. Pareho lang, ikaw lang magpapatunay nun eh. Kasi meron na silang tao naman. Mabuting-mabuti. Kung halimbawa yung taong ilalagay mo, talagang marunong baka mamaya. Kabisado yung Baka pagpapatakbo lalo nga tayo naman. magkagulo-gulo kung ang pinag-uusapan dyan. Aha. Nasaan ngayon ang paggalaw ng ekonomiya? Ang akala ko pa naman kung hindi lang nila binabalita, meron ng mga investments na pinasok itong Maharlika Investment Fund. Wala. Hanggang ngayon Tsaka ba? dapat naririnig natin. Ang isa sa alam ko dyan, sila magpopondo ng infrastructure. Mga big tickets sa infrastructure sa Pilipinas, projects, di ba? Kaya sinasabi ko nga kay Nelson, pagka ikaw ay napunta sa Senado, Nelson, isa yan sa ipatawag mo agad. Kita ko lang po pala sa inyo, nako, marami po naghihintay ngayon sa inyo dyan sa bahagi ng Oriental Mindoro. Ayan. At alam niyo ho ba, ngayon pa lang kung halos lahat ata ng barangay at bayan ay punong-puno na po ng tarpaulin ninyo doon, Kong. Ano ha? Talaga Bakit naman. ako inintay dyan? Ewan ko, ayan po, Kong. Nakikita ko nyo. Yan, Sa Oriental Mindoro yan. Yan. Yan po sa parte pa lamang ng Bungabon Oriental sa pangunguna daw po ni Ma'am Joan Enriquez. Siya daw po yung nagpagawa niya, no? Antakin niyo yan, Kong. Ang daming naghihintay sa inyo doon na yung mga kaibigan kong negosyante, andyan naghihintay din sa inyo. Pati ata ang ating yung incumbent congressman, si Kong E.J. Falcon, ay inaabangan din po nila kayo dyan, Kong, ha? Yan, Hindi incumbent yun. Incumbent na vice governor. Ganun ba? Lalaban nata ng ibang posisyon, hindi ko alam. Lalaban nata sa ngayon Pero na meron akong congressman. pinadala kay Direk. Gusto ko maipakita rin dito. Saan naman po yun? Yan naman ay yung ginagawang Mindoro Oriental Mindoro. Pero gusto ko rin Opo. maipakita sana kung paano ako sinalubong dun sa Baler nung isang araw na ako'y pumunta roon. Natuloy na ba kayo ng Baler? Di ba nung nakaraan Sa wakas, natuloy rin kami sapagkat last week, dalawang pagtatangka ang ginawa namin. Opo. Kaya lang masyadong maramot yung ulap eh. Ayaw kami talagang paraanin. Pero ngayon, napagbigyan na kayo. Hindi man lang nagbigay kahit na isang napakaliit na siwon eh. Wala. Ayun. Itong nakaraang araw, mga 2 araw na yata nakararaan, nakapasok kami. Ayun. So gusto ko sanang ipakita Ayun, kung ano naman ang ginawang pagsalubong sa amin sa Baler. Sa Baler. Ihahabol na kay Direk, Kong. Sana kung pinadala ko kay Direk eh. Opo, kung nervous positibo ho yun. Kung makikita ng mga tao, no ha? Salamat po ng marami sa inyo. Bagamat kayo sabi nga natin, Kong, ito, yung mga local official ay talagang gumagawa na po ng kaparaanan para sa inyo. Bagamat may mga taong hinihila kayo pababa Ayaw nilang... Hindi magtatagumpay yung mga yun. ganun ho ba? Buti na lang. Sa palagay ko, wala. Hindi magtatagumpay. Ayan, Parang it
it is an exercise in futility. Yun ang sinasabi nila. Akala ko sasabihin nyo, it's a storm in a teacup. Baka nakikinig si Direk. Kung nakuha niya na, sabihin nyo nga kay Direk. Ayan, ibigay tayo ng signal. Ayan. Nakuha niya na? Ayan yan. Ito, baler ito. Sa baler, oh. Baler. Para lang makita Aurora. ninyo at makita rin ng mga kababayan natin. Opo. Magkaroon sila ng idea kung paano tayo tinanggap. Opo. Ayan. Sige, direct, ipakita natin ang mga kababayan natin. Basa muna tayo habang hinihintay. Sige, Basta tayo ng mga reaksyon. Sabi niya, oo, dahil may responsibilidad ang mga vloggers sa pag-iimpluwensya sa madla, JDY. Oo, napapanahon na yan dahil dumarami ang mapanirang vlogger, Lian ng Quezon City. B, hindi ibang bagay na lang ang dapat mas bigyan ng pansin, Von ng Luzon Avenue. Oo, dahil malaking impluensya nila dahil parte na rin sila ng media at kumikita din naman sila mula kay Jack. B, hindi napapanon, hayaan na lang ang mga vloggers na yan, Alinea. Opo, lalo na sa mga inappropriate content, dapat may ahensyang magbabantay sa kanila. Sa pagko-content nila bago i-post sa social media, mula kay Che. Opo, para malimitahan ang kanilang mga pinopost at para di nila nilalabag yung batas o alituntunin ng gobyerno mula naman kay Mayumi. Yan. Hindi, wag naman sana nilang tanggalan ang freedom of speech sa mga vlogger mula kay Dayan. Ayan. Ano ha? Dapat lang yung iba, wala na sa ayos, puro kalokohan na lang, basta makakontent lang mula kay Baste. Hindi, dahil ang mga vlogger, sinasabi lang nila kung anong nakikita nila. Wala po kay Levy. Ayan. Ang pinakamahalaga pa rin niya sa ating mga kababayan, tayahin niyo pa rin bilang nanonood, kaya sa ating palatuntunan. Pero Diba? ang matindi yun kung Opo. para sabihin kung ano yung nakikita. Opo. Yung iba kasi naririnig lang, kinukwento na eh. Ganun Yung po iba ba? naman nakikita. Wala naman Pero- narinig yun. Hindi, nakikita niya na pero Ayaw pa rin. iba yung kanyang pagkakaintindi sa nakikita niya. Oo nga, no. Oo, di ba? Minsan iba-iba rin ang perspektibo ng tao ko, ano? Oo. Kamukha nung diniscuss natin nung isang araw, di ba? Ayun, isa pa po yun. Okay na ba, Direk? Standby lang daw. Kong, tuloy ko lang pala. Meron pa tayo ibang balita ito, Kong. Mahalaga lang po ito, no? Sa part daw po ng PNP, kasi nung isang araw, Kong, ay nabalita, no, nais pong liwanagin ng Philippine National Police yung mga issue kaugnay daw po ng halos kalahating bilyon, 500 million na intelligence fund na bahagi daw po ng panukalang pambansang budget para daw po sa 2025 na ito daw po ay mali. Yun daw hong pondo na ito ay hindi po congressional insertion, kundi ito pala talaga ko ay hiniling ng PNP Chief General Francisco Marbil upang palakasin po ang kakayahan ng PNP sa usapin po ng cybersecurity. Ayon, sa nakalipas daw po kasing buwan, nakaranas ang PNP ng mga cyber attacks. Nakita, tababalita naman po yan. Ano, ha? At nabunyag din daw po ng kahinaan sa mga kritikal na aspeto tulad daw po ng PNP clearance system, firearms registration, database, at iba pang sensitibong tala sa pagkapatupad daw po ng batas. Binibigyan din daw po ng insidenteng ito na agarang pangangailangan na protektahan ang state secrets at iyaking ligtas ang mahalagang operasyon ng pulisya na bahagi po ng ating pambansang seguridad. At ito nga po ang dahilan kong kaya humihiling sila ng 500 million pesos na intelligence fund at nakalaan po para sa pagbili ng mga bagong teknolohiya at kagamitan na kinakailangan upang patatagin naman daw po ang cybersecurity infrastructure ng PNP. So hindi daw po ito congressional insertion, Kong. So, Kasi nasaan ang problema? ang binabalita kasi dati, parang ginagawa nila negatibo na parang isiningit daw po ito. So nililiwanag ngayon ng PNP, hindi po yan siningit, talagang hiniling yan ng PNP na ipagkaloob sa kanilang pamahalaan. Hindi ganun ang nabasa ko sa dyaryo, Jen eh. Yun na nga po, Kong, oo. Ang sinasabi sa dyaryo, wala namang pondong naibigay sa kanila. Opo. Parang sinabi yata ng Pangulo na yung iba ilipat doon. Kaya nagkakaroon ng problema. Pinalipat. Yun nga po, pinalipat ko kasi tapos ginawa ng iba, ay, parang ano yan, parang insertion. Dito ho naman, sabi niya, Hindi mo kasi basta maililipat dyan. Yun Kung na nga po. halimbawa, naka-itemize na sa ganito, pagkatapos, hindi ko alam kung sinabi nga ng Pangulo. oho, Sang-ayon sa balita, minanduhan niya yung secretary ng DBM na ilipat doon. opo. Hindi po pwedeng mangyari yun. Yun na ganun nga yung po. sinasabi ko noon, na kapag halimbawa,
ay gusto mong i-restore yung mga ano na yun, magpatawag ka ng ng special session. My God. Sapagkat ang Kongreso lang ang pwedeng maglipat, hindi ikaw maglilipat. Oho. So Ayun. magkakaroon ng pagkakasa. Ewan mo lang kung ganun nga nangyari. Ako, kinukomenta ko na sang-ayon sa pagkakabasa ko, Doon sa accounts ng na balita, no? nandito na yun. Pagkatapos ililipat mo ron, ay technical malversation yun. Oho. Ayun. Well, Ganun lang. siguro ito naman, sa part nga po ng PNP, ang kanilang paglilinaw, Maaring kailangan nila. Ang problema, hindi na ilagay sa GAA. Pagkatapos ililipat doon. oho. Hindi po pwedeng maglipat sila sapagkat gawa na yung batas. Oho. Kongreso lang ang may karapatan na Oo, kung maglipat. ganun nga yung nangyari. Oho. Ayun. Ay, at least malinaw po yung bagay na yun. No? Kasi mukhang talagang kailangan naman ng pambansang pulisya. Ayan. Andiyan na ba? Direct? 5:50 na. Matatapos na. Nakahabol ba? Yung... ayun. Buffering pa raw kong. Matagal ba yun? Oo, kasi minsan po yung mabagal yung signal ng internet ko no ha? VHS yung gamit nila. VHS, nire-rewind pa. Kanina, tingnan mo na, meron kayong yung, Kita. ano ba yung bini? Ngayon ko lang narinig Ay, ano yun. po yan? Patawarin nyo na ako, hindi ko naman alam kung ano yung, ano ba yung Grupo bini, po ito ano yung ng maki, ano yun? Grupo po ito Mga ng mga singer po kababayan yan, po. mga singer. Singer. Mga Pilipino? Pilipino po ito. Bakit tinawag na bini? Bini-bini, pinaikli. Ayun, pinaikli lang po nila. Puro babae? Opo. Yes. Isa sa miyembro nila, pangalan Maki, no? Hindi. Iba-ibang singer yun. Ay, ibang singer si Maki. Solo si Maki. Ayun. Hindi mo rin pala naman alam. Akala ko Akala lang ko, naman. kasi kasi mga bini. Nagpapasikat ka pa eh. Pareho lang naman pala tayo eh. Ako lang ang bata rito. Kasi akala Pwede ko, na paghalata ka. Biniverse. Pero ako talagang hindi ko alam ano yung bini, ano yung maki. Oh, Si ako naman Maki, singer din siya. Ako naman ay Yun. nagtatapat sa inyo. Sapagkat pag hindi ko alam, magtatanong talaga Hindi, kasi yung ako. Maki, paborito ko yung China. Yung Bini, isang California Maki. mga babae. Oho. Ayun. Girl band. Girl band, Kasi yes. kung lalaki, boy band. Ito naman ay girl band. Ano ha? Ayun. Wala na, hindi na yata may habol ni Derek eh. Aha. Nakakalimutan ko kasi matagal ko nang gustong ganun. i-send sa kanya. Kanina ko lang naisip. Dikok, ipapakita natin sa Lunes. Kasi ngayon, gusto nating ipakita ko sa ating mga kababayan na meron na pong bandwagon ngayon to, ang Hindi, mga kasi local nakita ko official. yung ginagawang paghahanda ng taga Mindoro, Mindoro. opo, Oriental. Para maipakita ko rin naman sana kung ano man ang nangyari doon Sa sa Baler naman. sa Baler. Oho. Oo. Oo. Ayan na. Ayan. Yan. Oh, yan. Nakita ko. Yan. Yan. Ay pala yan, Kong. Ba, Akala nila, ano yung mga bata. Kaya member ng ano ko hindi pa bumoboto yan, Kong. Ba't ka na pinapunta? Hindi. Ipapaliwanag ko kung bakit nagkaganyan. Sige Opo, po. opo. Yung landing site ay doon sa campus nung malaking public high school. Kaya mga doon bata. kayo. So napagkamalan ako si Dr. Jose Rizal. Pero Kong, yan ang kakaiba, ha? Ay, titingnan mo Kasi naman. mga pagka ikaw kilala ng mga bata, kilala ka ng magulang. Yun ang theory dyan. Opo, opo. At hindi lang yung magulang, yung lolo't lola niyan. Yun nga, Ay, tsak yun, opo. At saka ba't kapag baka akala kayo si Pangulong Marcos, Kong. Hindi, kilala nga nila ko. Hindi ko nga malaman kung ano. Sinasabi pangalan nyo, Oo, Kong yan, Dante. oo. Ang hinahabol ata si Jong, Jong! Kasi dalawa yan eh. Opo. Yung isa naman, yung paalis na ako, hinintay ako eh. Kasi ganun. yan, pagdating. Opo. Tapos yung sasakay na uli ako, dyan din ako pupunta. Ayun. Nakaharang na naman sila. Diyan, sa pagkakataon nun, nagchat-chant na sila ng Marcoleta, Ayan. Marcoleta. Mga bata. So, sinasabi ko sa inyo na, Oho. ayan. Ang sayo. Doon pa yung mga bata. Parang nakakita Alam mo, ng yan ang- rockstar eh. Ako, yan ang feeling na gusto ko, yung pagsalubungin ka ng mga bata. Oo, Dyan, di kasi ba? mga bata, pag hindi iba- ka nila kilala, talaga. Tsaka yan, totoo yung yan, Oo. damdamin, di ba? Hindi nila pinepeke yan. Ayan. So, pinakita ko lang para, ayun, sinakyan namin. Ayun, nakita mo yung... Yung tricycle niyo pala Ganda ko. naman. Yung tricycle ko na may ilising. Opo, yung tricycle. Yan, ganyan na po ngayon ang sitwasyon sa mga LGUs, Kong. Yung mga local officials, talagang nagkakaroon na po ng banwago, nagpapakita ng pagsuporta sa inyo. Ayan. Ang alam ko, ang balita ko, yung parte ng Candelaria, Quezon, Kong, mukhang meron din pong inihanda kung kailan kayo nakaschedule naman sa Candelaria. Kanina, yung mga taga-Tayabas, kaya nga ako nahuli eh. Tayabas, ano naman, Quezon. Oo, Tayabas at saka yung... ano na yung may pansit na ano doon? Ay, yung Pansit Lukban. Quezon. Lukban. Lukban, oo. Ayan. oo.
Nako. Oh, pagkatapos dumating pa yung arayat, may dalang nilagang mani at saka gatas ng kalabaw. Ayun, Yun ang arayat pa maganda. yun ang talaga Oo, naman. Matas ng kalabaw. Kaya ako na-late eh. Oho. Eh talagang hindi na nila mapipigil kung kahit anong gawin paninira sa inyo. Mukhang ito na po ang... Wala na. Sabi nga ni Nelson, exercise in futility. Yun. Yeah.